May tanong sa akin, Boss Raihel po, bugok na ola, grabe. Sobra stress na ako. Naka-multiple loan na ako dahil sa takot ko ma-post. Lahat po na reloan ko napunta lang po sa kanila. Ayoko na po magtapal-tapal. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita niyo po, di ba? Isang ola lang po, nagkakaroon ng multiple account. Tama ba yun? No? Nakita niyo na ano ang nagiging resulta? Yung tapal system na yan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating po pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan po utang at maling pamaraan ng panimingay. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga po, itulong na. No, kasi itong bugok na ola, sobra na, grabe na, no, na nai-stress na kayo. No, kasi nga, nagkaroon na kayo ng multiple loan at lahat yun, no, napunta lamang dun sa sa loan ninyo. No? Kasi natakot kayo na ma-post po sa social media. O yan, nagkatapal-tapal na po. Actually, yan ho talaga ang layunin nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Dahil paulit-ulit ko pong sasabihin, hindi ho sila marunong magpautang at hindi rin ho sila marunong maningil. Yan po ang kinalalabasan. Saan ho kayo nakakita? Multiple loan, isang ola. Tama ba yun? Diba? Kung yan talaga ay nagki-credit investigate, nagbe-verify, okay? Malalaman yan kung hanggang saan lang ang limit niyan. Diba? Hindi yan hahayaan na manghiram sa kanya, no? Kung alam niya naman na hindi na kaya magbayad. Diba? Diyan ho nagkakabaon-baon ng ating mga kababayan. Okay? Aminin na ho natin kasi dahil nga wala ho tayong financial literacy dito sa Pilipinas, tayo, pagka ng utang, talagang susubukan natin yan. Okay? Without us knowing na nababaon na tayo. Okay? Now, itong mga nagpapautang na to, dapat sila ho ang nag-a-assess. Kaya nga may tinatawag na credit investigation at meron siyang verification para ma-evaluate. Diba? Kung kaya bang magbayad niyan. May kakayanan ba yan? May resources ba yan na para pagkuhanan ng pambayad? Itong mga bugok at abusadong online lending apps, lalo na yung mga illegal na yan, naku po, hindi ho iniisip yan. Okay? Ang iniisip lang po niyan is makapaglabas ng pera. Ito po, uulitin ko galing pa ho ito sa mga previous na videos natin. Okay? PAOK na po mismo ang nagsabi na ito daw pong mga bugok at abusadong online lending apps are connected, no, sa Pogo. Okay, ano po ang Pogo? Di ba illegal po? Oh. Yan po ay di umano galing po sa sa PAOK. Sila po ang nagsabi niyan. So ngayon kung pagtatagbi-tagbiin niyo po, kung illegal po ang Pogo, tapos andyan po ang ola, di ba? Ano ginagawa dun sa pera? Di po ba? Oh. Kayo na po ang kayo na po ang mag-isip. Diba? Kasi kung akong tatanungin, well, most probably, money laundering yan. Diba? Kasi illegal eh. Illegal ang Pogo. Tapos sabi po ng taga-PAOK, na di umano, connected daw po ang Pogo sa OLA. Okay? So ano nangyayari? Diba? Tsaka tingnan nyo na lang. Bakit sila? Diba? Bigay lang talaga ng bigay. Diba? Hindi nila kinukonsidera, no? Kung yung bang nanghihiram, may kakayanan magbayad. Diba? Hindi ko naman humasisi, no, yung ating mga kababayan. Kasi nga, kagaya ngayon, nasa krisis tayo. Diba? Nangangailangan talaga. Pero, ito ho ang sasabihin ko sa mga nanonood sa akin. Huwag ho natin iasa sa utang. Kasi po, kung alam naman po natin sa sarili natin na hindi natin kayang bayaran, di po ba? Wag ho natin i-sacrifice yun. Kasi, biruin nyo,
Pag hindi kayo nakabayad dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan, puro kawalang yan lang po gagawin sa inyo yan. Tingnan nyo ang nangyari sa inyo, di ba? Kapapanakot nila sa inyo, kapapangharas. O, napunta kayo, multiple account. O, saan ho napunta yung pera? Di ba sa kanya lang? Di ba? O, talagang money laundering ang diskarte. Tingnan mo ha, pinautang mo ng isa, gigipitin ka. Di ba? Para mabayaran mo isa, pautangin ka 3. Di ba? So, itong 3, ibabayad mo dun sa isa. Sa kanila pa rin yan. So, umiikot lang yung pera sa kanila. Di ba? Nalilinis yung pera nila. Di ba? Na kayo naman ang nagsasuffer. Di ba? Hindi lang kayo nagsasuffer sa utang. Di ba? Pati yung ating ipakaisipan nagsasuffer din dahil nga sa kawalangyaan yung mga bugok na yan. Yan ho ang mahirap, no, na napapasok tayo dyan sa tapal-tapal system na yan. Okay? Yan ho yung lagi kong sinasabi sa inyo na pagka ho alam natin na hindi natin kaya, no, na bayaran, wag ho tayo manghiram. Okay? Well, sige, ando na ako. Nangangailangan ho tayo. Kaya lang, hindi ho kasagutan. No, ang panghihiram dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Isasakripisyo ho ba natin yung kapayapaan ho ng ating isipan at damdamin? Di ba? Sa papautang nila na 1,000 pesos? Oh. Po ba? Huwag hong ganun. Di ba? Kung talaga hong nangangailangan tayo, kung meron naman tayo mga kapitbahay, kamag-anak, doon na lang ho tayo manghiram. But make sure na babayaran po natin. Tsaka manghiram po tayo kung ayun yung kaya nating bayaran. Okay? Minsan ho kasi yung iba nating mga kababayan, dahil nga sa agipitan, no? Talagang nanghihiram na nanghihiram. Naiintindihan ko yun, kaya lang, uulitin ko po, hindi ho solusyon ang panghihiram at pangungutang, no? Para ho mabayaran ulit yung utang na nangyayari po. Biruin mo, multiple account sa isang ola dahil nga natakot na baka i-post sa social media. O nakita nyo ho? Di sa kanila lang ho na nasa kanila napunta yung pera ninyo. Talagang ganun ho nangyari, di ba? O, manghihiram kayo, babayad nyo dun sa utang nyo sa kanila. Di sa kanila lang ho umiikot. O, ang masakit pa ho niyan, baka mamaya sa ibang ola o sa ibang lending nakapahiram na rin kayo. Okay? Wala hong patutunguhan yung tapal system na yan. Okay? Bakit? Kasi po may interest yan eh. Okay? Buti sana kung yung hiniram yung 1,000, ibabayaran yung 1,000 lang. Hindi ho. May interest ho yun eh. Diba? Mas malaki yung babayaran nyo doon sa pangalawa para siya babayaran yung una. No, wala hong mananalo diyan. Okay? Pakiusap ko lamang po, disiplinahin ho natin yung sarili natin. Okay? Sabi nga sa inyo, I understand, no? Na pagka tayo nangangailangan ng hihiram tayo diyan. Kasi nga napakadaling manghiram. 'Di ba? Hindi ka pa nga tapos doon sa apps nila, padadalang ka na agad ng pera. Ganon kadali. Kaya lang, 'di ba? Ganon din kasakit sa ulo. Ang masakit ho kasi diyan, pagka yan rehistrado. Oh, tapos nagre-report sa CIC, masisira ho yung inyong credit history o yung inyong credit record. Huwag ho natin isakripisyo yun. No, kasi ho, unang-una, napakarami hong bugo at abusadong online lending apps, yung illegal. Okay? Marami rin po sa mga legitimate or yung legal ang gumagawa ng kalokohan. Kaya nga ho, lagi kong sinasabi, dun sa mga nakaraan kong video, no? Gumawa ho tayo ng extra due diligence. Okay? I-check natin yung legitimacy. Unang-una yun kung rehistrado. Di ba? Ngayon, i-check din ho natin dun sa kanilang apps yung mga rating, yung mga comments. Kasi pag may nakita kayo na comments doon or mababa yung rating, di ba? Talagang ginagawa ng bugok na yun. No? Tapos basahin ho natin yung terms and condition. Di po ba? Tsaka wag ho natin, kasi marami ho nagpapadala sa akin ng message na sinubukan niya daw kasi para malaman niya kung gaano yung interest. Huwag nyo na kung papuntahin doon. Doon pa lamang po sa mga comments tsaka sa ratings, basahin nyo na. Okay? Doon pa lamang po marami ng makikita kayong mga kawalang yan na ginagawa ng mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? Ulitin ko po, hindi po porket
legal yan. Maayos magpautang yan. Okay? Marami hong gumagawa niyan. Ano lang, basic sample lang po. O, di ba? Pagka yung sa batas trapiko. Batas trapiko na lamang po, di ba? O, napakadaling niya, sundin yan. O, iba bakit may nahuhuli pa rin jaywalking. Di po ba? Tapos, meron dyan, one way papasukin. Di po ba? Tayo kasi mga Pilipino, likas na matigas ang ulo, di ba? Aminin na natin. So, itong mga illegal din, ganyan din yung mga yan. Kaya tayo, isumbong natin. O, paano yung sumbong? Pag sinasabi ko, i-report natin sa SEC, sa NPC, PNP, NBI, tsaka yung PAO. Di po ba? Kasi po, hanggat walang napaparusahan, hindi matitigil yung mga bugok na yan. No? Hindi natatapos sa raid yan. Pagka yan, nag-complain kayo, mare-raid. Pagka na-raid, puntahan po natin. Filean natin ng kaso. No? Kasi hindi natatapos sa raid yun. Kailangan yan mademanda at may mapanagot. No? Para may matuto dyan. Kasi pagka may napanagot yan, may nakulong at napagbayad, ay sigurado, titigil yung mga yan. Hindi man tumigil lahat yan, may masasampulan. Di po ba? So, mangingilag yung mga yon. Gawin natin yung ating share. No? Pagka tayo naabuso, i-report natin. And, pagka nandyan i-demanda po natin. Now, dun po sa nagpadala ng mensahe na to, well, isa lang sasabihin ko sa inyo, itigil nyo na yan. Makipag-ugnayan kayo sa kanila na, uy, ang dami ko na nahiram sa inyo. Yung hinihiram ko, sa inyo na lang na sa inyo napupunta. No? Wala na napupunta sa akin, kaya nga ako nang hihiram ka mo eh. Diba? Maaari ba siguro, baka mabigyan nyo ako ng payment plan or payment option. Di po ba? Makipag-ugnayan ko sa kanila, lalo kung yan illegitimate, no? Or lisensyado, makipag-ugnayan kayo sa kanila para po matapos na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.